Magandang tanghalingin po ay araw ng Miyerkules, ika-25 ng Mayo taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Presidential at Vice Presidential canvassing sisimulan na ngayong hapon. Hiling ng kampo ni Senator Bongbong Marcos na system audit, isinaisantabi ng COMELEC. Solusyon sa problema sa transportasyon, ipipresenta ng House Committee on Transportation sa Duterte Administration. At Los Angeles County, naghahanda na sa banta ng Zika outbreak. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, sisimulan na mamayang hapon ng National Board of Canvassers ang canvassing na mga boto sa Presidente at Vice Presidente na inaasang matatapos sa June 30. Mula sa Batasan Complex, may report si Grace Casin. Live. Yes, Grace. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Alas 2 ng hapon mamaya sisimula ng National Board of Canvassers ang pagbilang sa boto ng Presidente at ng Vice Presidente matapos na lang i-adopt kahapon sa Joint Committee ang rules na kanilang gagamitin sa pagbibilang. Kagabi alas 9 na natapos ang National Board of Canvassers sa pagbubukas ng 30 ballot boxes na naglalaman ng manually counted Certificate of Canvass mula sa overseas absentee voting. Una binuksan ni Senator Franklin Drilon ang sa joint session kahapon ng electronically transmitted Certificate of Canvass, habang binuksan din ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. ang mga manually counted local absentee voting. Mamayang alas 2 ng hapon nakatakda ng simulan ang bilangan. Base sa rules, unang bibilangin ang mga electronically transmitted COCs sa Consolidation and Canvassing System o CCS. Sunod ay ang mga manually counted at physically delivered COC. Kailangan tiyakin ng Joint Committee na magtatali at magiging magkapareho ang lalabas sa electronically transmitted COC at sa mga physically delivered COC. Sakaling magkaroon ng discrepancy sa mga COC, ipatatawag ng National Board of Canvassers ang chairman ng Provincial, City at District Board of Canvassers sa loob ng 24 na oras upang pagpaliwanagin ang mga ito. Maaari ding ipag-utos ng Joint Committee na i-produce ang mga compact disc o CD, ang mga SD cards mula sa VCM o CCS machines. Floor, inaasahan nga mamaya na magiging mahigpit ang pagbabantay ng bawat kampo, lalong-lalo na ang dalawang kandidato sa pagka-vice-presidente na nagiging magkalapit ang kanilang boto. Una lang sinabi ng kampo ni Senator Bongbong Marcos na babantayan nila ang pagbilang na gagawin ngayong araw ng National Board of Canvassers. Pero ayon sa Joint Committee, lahat ng mga objection na gagawin ng bawat kampo ay kanila lamang inunote at magiging tuloy-tuloy ang pagbilang ng boto ng Presidente at ng Vice-Presidente upang agad itong matapos at agad din silang makapagproklama. Floor? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, nagulat mula sa Batasan Complex. Samantala, hindi pinagbigyan ng COMELEC ang hiling ng kampo ni Senator Bongbong Marcos na system audit sa bilangan ng boto sa pagka-Vice Presidente. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cosare. Live! Yes, Victor! Hindi bigyan konsiderasyon ng COMELEC ang hiling ng kampo ni Vice Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. na ma-audit ang mga sistemang ginamit sa nagdaang halalan. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, nagkaisa ang mga miyembro ng ONBank na isang tabi muna ang kahilingan hanggang matapos ang canvassing ng Kongreso sa presidential at vice presidential race at madesisyon na ang mga kasong kriminal na isinampa ng kampo ni Marcos laban sa Smartmatic at ilang empleyado ng COMELEC dahil sa nangyaring pagbabago sa program ng transparency server. Ayon kay Bautista, 3 ang naging konsiderasyon ng komisyon para isantabi ang kahilingan. Una, bago ang halalan, binigyan na ng sapat na panahon ang mga partido para ma-review ang source code ng mga sistemang gagamitin sa eleksyon. Pinangangambahan din ng COMELEC na maka-apekto sa canvassing kung papayagan ng audit at baka gamitin lang na ebidensya sa isinampang reklamo ang anumang makikita sa audit. Matatanda ang kinilig ng kampo ni Marcos na ma-audit ang transparency server at central server matapos ang ginawang script alteration ng Smartmatic sa transparency server. Subalit payag ang whole body na isang non-partisan at qualified IT personnel na manggagaling sa Department of Science and Technology o galing sa Public Advisory Council ang magsagawa ng audit sa mga sistemang ginamit sa 2016 elections. Dor? Victor Cosare, nagulat mula sa COMELEC. Ipipresenta ng Committee on Transportation ng Kongreso ang mga solusyon sa problema sa transportasyon
sa incoming Duterte administration. Mula sa Quezon City, may report si Mon Hoxon live. Yes, Mon. Yes, Flor, sa huling pagkakataon ay nagtulong ang House Committee on Transportation bago tuluyan na magpalit na administrasyon sa June 30. Lahat ng mga nasa sektor ng transportasyon ay dumalo sa pagpupulong. Isang libro na naglalaman ng mga rekomendasyon ng komite para sa susunod na administrasyon ang inilunsad kaninang umaga. Sinusulong ng komite ang buyout sa MRT upang mas gumandang serbisyo ng naturang mass transport. Pinatututukan ng komite sa LTFRB ang rationalization ng mga ruta para sa mga pampublikong sasakyan. Pinahigpitan naman sa LTO ang proseso ng pagkuha ng lisensya. Pagpapaganda naman sa mass transport ang pinapasikaso sa sa Department of Transportation. Inirekomenda din ng komite sa susunod na administrasyon ang paglikha sa National Transport Safety Board na nag-iimbestiga sa mga aksidente sa sektor ng transportasyon. Kabilang sa mga naisabatas ng komite in Congress ay ang Marina Single Administration Authority, extension life ng PNR na 50 taon, Children's Safety Act sa mga motorsiklo, Cabotage Law Amendment at paglalagay ng speed limiter sa mga pampublikong sasakyan. Lesson learned naman para sa komite nangyari sa Air Passenger Bill of Rights na kung saan hindi ito naisabatas dahil walang counterpart na bill sa Senado. Umaasa ang liderato ng House Committee on Transportation na magiging gabay ang librong ito para mas tutukan ng susunod na administrasyon ng mga problema na umiikot sa sektor ng transportasyon. Balik sa iyo, Flor. Mon Hoxon, nagulat mula sa Quezon City. Isang buwan na lamang at magsusumite na ng courtesy resignation si PNP Chief Ricardo Marquez. Kaya naman nagsimula na rin itong magpaalam sa iba't ibang police, regional at provincial offices. Mula sa Camp Crame, may report sila Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nagsisimula na nga maglibot at magpaalam si PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez sa kanyang mga tauhan sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Isang buwan bago siya magsumite ng kanyang courtesy resignation. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, may mga aktibidad pa rin dapat dalungan si General Marquez sa iba't ibang police, regional offices at posibleng isinasabay na rin ito ang pagpapasalamat sa suportang natanggap sa ilalim ng kanyang pamumuno at pagpapaalam na rin dahil malapit na siyang bumaba sa pwesto. Samantala, kinumpirma naman ni General Marquez na hindi lamang siya sa mga opisyal sa ground nagpaalam at nagbilin dahil kinausap na rin aniya niya ang matunog na papalit sa kanyang pwesto na si Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Sa text message na ipinadala ng General sa UNTV, isa sa ibinili niya kay General De La Rosa ay ang magsilbi itong ama ng organisasyon na siyang mangunguna sa ipinatutupad nilang batas at magtatanggol sa mga tauhan na nasa panig ng tama. Kaya naman handa na raw paluin ni incoming PNP Chief Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa ang mga pulis na sumisira naman sa imahe ng PNP. Subalit hindi naman daw niya pababayaan ang mga nagtatrabaho ng maayos. Si General Marquez ay nagpahayag na magsusumite ng courtesy resignation sa July 1 kasunod ng inauguration ng bagong Pangulo upang bigyan ito ng layang pumili ng nais niyang mamuno sa pambansang pulisya na kanyang pinagkakatiwalaan. Balik sa iyo, Flor. Lea Ilaga, nagulat mula sa Camp Crame. Samantala, balikan natin ang ulat ni Rosalie Cos. Kaugnay ito ng paglulunsad ng National Movement for Federalism. Rosalie? Magandang tanghali, Flor. Nagtungo ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor ng lipunan upang suportahan ang paglulunsad ng National Movement for Federalism ngayong araw. Ayon sa chairman nito na si Giling Mamundyong, layo nitong ipaliwanag at hikayatin ang mga taong bumoto kay incoming President Rodrigo Duterte na suportahan din ang federal system of government na isinusulong ng susunod na administrasyon. Bagaman hindi karamihan ng kanilang miyembro ay mga politiko at mga dating opisyal ng pamahalaan, naniniwala ang National Movement for Federalism na ang pagbabago ng sistema ng pamahalaan ang sagot sa matagal na suliranin ng kahirapan at peace and order sa bansa. Suportado naman ng grupo ang Constitutional Convention upang maisulong ang pagrebisa o pag-amyenda sa saligang batas ng bansa para sa federal form of government. Ani Mamundyong, 2014 pa nag-iikot ang kanilang samahan upang ipaliwanag sa publiko ang tungkol sa federalismo. Flor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Quezon City. Kabilang ang Tarlac City
Sa maraming lugar sa bansa na problema ang kakulangan ng silid-aralan ngayong pasukan. Narito ang report ni Brian Lacanlale. Ilang linggo na lamang ay balik eskwela na uli ang mga mag-aaral. Kaya naman puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Department of Education. Gayunman, nananatiling problema ang siksikan ng mga estudyante dahil sa kakulangan ng mga magagamit na maayos na silid-aralan. Dito sa Tarlac City, sapat naman ang bilang ng classroom sa ratio ng mga mag-aaral. Ngunit hindi naman ito lahat magagamit dahil luma na ang mga gusali. Hindi na masyadong maganda because of the effects of the elements, the weather. School buildings are continued to be erected, constructed in preparation for even for the additional curriculum in high school, which is the senior high school. Ang resulta, nagsisiksikan pa rin sa isang classroom ang hanggang 56 na mag-aaral na mas marami kumpara sa 40 to 45 ideal student population sa bawat klase. Gaya ng nangyayari sa Sapang Tagalog Elementary School. Kaya naman malaking tulong ang ibinigay na 2 bagong classroom ng isang Japan-based institution, kalakip ang ilang gamit pang eskwela. Hindi lang po ma-decongest, kundi fully furnished pa sila. Malaking tulong po ito sa mga bata para mas matuto po sila for quality education. 12 paaralan na sa buong bansa ang natutulungan ng grupo na may layuning makatulong sa pagbibigay ng maayos na edukasyon sa mga Pilipinong mag-aaral. Pangunahin nilang tinutulungan ay ang mga probinsya kung saan isinagawa ang Death March gaya ng Bataan, Pampanga at Tarlac. Before I retire, I want pay back to Filipino. Then I said, for what? Then I said, okay, education. But where? Of course, Bataan did much. That's very memorial for us. Then, well, I pray for the people. Kumpleto rin sa mga gamit ang 2 classroom, gaya ng mga upuan, computer at TV monitor para sa instructional lessons. This will enable things to happen in their life, like the transfer of competencies, building of character, enhancement of their skills. So, napakalaking bagay po. And mula dito sa Tarlac, Brian Lacanlale, UNTV News Worldwide. Tiniyak ng Department of Education sa Zamboanga City na handa na ito sa pagpasok ng may 10,000 senior high school students ngayong Hunyo. Mula sa Zamboanga, may report si Dante Amento live. Dante! Yes, Lakay, buenos tardes. Positibo ang Department of Education sa Zamboanga City Division na kaya nilang i-accommodate ang lahat ng senior high school students na papasok sa muling pagbubukas ng klase ngayong Hunyo at 13. Ayon kay Dr. Mildred Dayaw, ang Curriculum Implementation Chief ng DepEd Zamboanga City Division, aabot sa mahigit 10,000 estudyante ang papasok sa grade 11, kasabay ang full implementation ng K-12 program ngayong school year. Bagaman batid nilang may mga problema silang posibleng kaharapin sa class opening, hindi umano mahirap ang gagawing implementasyon sa programa sa lungsod dahil bukod sa matagal na nila itong pinaghandaan ay marami ring private schools ang nag-alok na tumanggap ng senior high school students. Naniniwala rin ang DepEd na magtatagumpay ang K-12 program sa ilalim ng administrasyon ni Presumptive President-elect Rodrigo Duterte dahil maganda naman anya ang layunin ng programa para sa basic education. Samantala, Lakay, sa susunod na linggo ay muling magsasagawa ang DepEd ng trainings at seminars para sa mga guro na magtuturo sa senior high school bago ang nakatakdang pagbabalik eskwela sa June 13. Lakay? Maraming salamat, Dante Amento. Nag-uulat ng live mula sa Zamboanga City. Asabay ng pagpasok ng tagulan ay ang pag-iral naman ng habagat. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Palayo. Ray!
Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon po ay umiiral na itong southwest monsoon o yung habagat. Siya pong nakaka-apekto sa may kalurang bahagi ng Luzon. Base po dito sa forecast ng Pag-asa, yung area po ng Ilocos Region, Central Luzon, Mimaropa o yung Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Calabarzon o yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at mga lalawigan po ng Batanes ay makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at isa din po sa nakaka-apekto sa may extreme northern Luzon, ito pong tinatawag natin na tail end of a cold front at makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan yung mga nabanggit na lugar. Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa ay makakaranas naman po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms o yung papulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa ngayon po, wala pa rin nakakita ang Pag-asa na bagyo na nasa palibot ng Philippine Area of Responsibility, but then sa mga susunod pong araw, maaari po lumakas pa itong epekto ng habagat at magdudulot po ito ng mga pagulan lalo na sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Yan ating ulat panahon, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Palayo. Nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Nangangamba na naman ang mga nakatira sa ilang lugar sa Malabon na madalas bahain tuwing tag-ulan. At narito ang report ni Maki Libradilla. Inanunsyo na ng Pag-asa ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Dahil dito, hindi maiiwasan ng ilan nating mga kababayan na nakatira sa mga mababang lugar at nasa tabi ng mga ilog ang posibleng maranasang pagbaha sa pagpasok ng wet season. Gaya na lamang ni Aling Rebecca na nakatira sa Barangay Tanyong, Malabon City. Kaunting buhos lang ng ulan ay bumabaha na anya sa kanilang lugar. Kapag tag-ulan, hindi na rin nila mapakinabangan ang ibaba ng kanilang bahay dahil puno na ito ng tubig. Si Salvacion naman, sanay na daw siya sa baha sa Navotas, subalit takot itong maulit ang naranasang baha nang tumama ang bagyong Pedring noong 2011, kaya lagi nila silang nakahanda tuwing tag-ulan. Baka po kasi na noon matulad sa bagyong Pedring yung nangyari dati po, binaha po kasi kami dyan. Hanggang baywang po ang baha noon, yung time na yon. Pinasok yung namin ng bahay ng tubig. Sa Barangay Bagong Bayan, naghanda na ng mga rescue equipments tulad ng salbabida at bangka. Ito po yung mga naipundaro namin na para kung sakaling wag naman paintulot na lumakas ang alon, meron kami salbabida. Samantala, nanawagan naman ang ilang residente sa Barangay 93 sa Caloocan City na sana ay tapusin na ang ginagawang road construction sa kanilang lugar dahil posible pa umano itong makaabala sa kanila at magdulot ng mas matinding pagbaha kung hindi ito matatapos gawin. Maki Libradilla, UNTV News, Worldwide. Nagsagawa na ng kaukulang hakbang ang Los Angeles County sa Estados Unidos dahil sa banta ng Zika virus ngayong tag-init. Ayon sa LA County Vector Control, nagsasagawa na ito ng outreach program sa mga lugar na may lamok na Aedes aegypti na nagtataglay ng Zika virus. Sinabi nito na pinupuntahan nila ang bawat backyard at pinapatay ang mga lamok. Tinuturuan din nila ang mga residente kung ano ang dapat na gawin at maprotektahan ang kanilang sarili sa Zika virus. So Zika is a real threat for Los Angeles County and our residents in areas where the invasive Aedes is present. So what we're doing right now, we're really doing outreach to our residents. We're doing control backyard to backyard, trying to eliminate breeding sources. We're educating residents what to do to protect themselves, and we're really hoping that all of our residents can help us keep the number of cases that we will experience in the future low. Batay sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention, maliit ang ulo at nagkakaroon ng brain defects ang sanggol na naapektuhan ng Zika virus habang ipinagbubuntis ng kanyang ina. Mula Enero hanggang Abril ngayong taon, umabot na sa mahigit 71,000 ang naitalang hinihinalang kaso ng Zika sa Brazil pa lamang. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News.
Sa pagpapatuloy ng UNTV News, ipinagpatuloy ng Commission on Appointments ang pagdinig sa ad interim appointments ng ilang government officials. Mula sa Pasay City, may report si Brian De Paz live. Brian? Magandang tanghali, Flor. Tuloy ang pagtalakay ngayong araw ng Commission on Appointments sa mga nabinbing kumpirmasyon ng ilang government officials. Pinangunahan ng Committee on Constitutional Commissions and Officers na binubuo ng House at Senate members. Si Senator Chofisto Gingon III ang chairman ng komite, kabilang sa sumalang sa deliberasyon sa committee level si Commissioner Sheriff Abbas ng COMELEC. Si Abbas ay sinasabing kamag-anak ni MILF Peace Negotiator Chief Mohager Iqbal. Hinusisa kay Abbas ang issue pa rin ng pakikialam ng Smartmatic sa transparency server. Ayon kay Abbas, patuloy ang ginagawang investigasyon ng COMELEC. Full force ang COMELEC commissioners sa CA hearing ngayong araw. Inaprubahan na rin naman sa committee level ang nominasyon ni Abbas at inaprubahan na rin siya at pinagtibay ang kumpirmasyon sa kanya sa plenary level. Ngayong araw din naman ay sumalang sa plenary level ang kumpirmasyon sa nominasyon ni COA Commissioner Isabel Dasalia Aguito at ganun din naman yung iba pang mga opisyal ng pamahalaan na nabinbin noong Pebrero dahil nga sa pag-invoke ng Section 20 ng rules ng CA ni Senator Juan Ponce Enrile. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagtalakay sa plenary level ng kumpirmasyon ng ilang government officials. Flor, balik sa iyo. Brian De Paz, nagulat mula sa Pasay City. Patuloy ang Bureau of Customs sa pagpapairal ng transparency sa buong kagawaran upang magsugpo ang korupsyon. Mula sa Quezon City, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce? Magtatanghali sa iyo, Flor, na palinga ang Bureau of Customs o BOC sa inihayang Executive President-elect Rodrigo Duterte na ipatatanggal niya ang BOC kapag umupo siya na presidente. Ayon kasi kay Duterte, ang Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue o BIR at Land Transportation Office o LTO ang ay pinaka-corrupt at inefficient na mga ahensya kaya kailangan ng bulwagin. Sa naging pahayag ni Commissioner Albert Medina, mismo ang incumbent cabinet member ni Duterte na si Sonny Dominguez Anya ay kumikilala sa naging papel ng kanilang ahensya, katuwang ang iba pang institusyon sa pagtaas ng investment rating ng bansa. Anila, magsimula ng umupo si Pangulong Aquino, ipinagpapatuloy na nila ang pag-institutionalize ng transparency, operational at regulatory efficiency para supuin ang korupsyon sa loob ng kanilang ahensya. Dagdag pa ng BOC, sa loob lamang ng ilang buwan na isatutuparan din nila ang modernization ng IT infrastructure ng ahensya para sa mas mahigpit na cybersecurity. Samantala, Flor, nasakta naman si Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares sa pagbawit din ni Duterte sa BIR bilang isa sa pinakakorap na ahensya sa bansa. Sa naging interview sa kanya kahapon, sinabi ni Henares na tila hindi kinikilala ang bunga ng trabaho ng kanyang mga tauhan sa loob ng 6 na taon. Aniya, naiangat naman ng BIR ang estado ng ating bansa. Samantala, Flor, tumanggi naman magbigay ng pahayag ang Land Transportation Office o LTO sa issue na ito. Balik sa iyo, Flor. Joyce Balancio, nagulat mula sa Quezon City. Sa artikulong inilabas ng Gulf News, sinabi ng Chinese Ambassador to UAE na illegal ang arbitration case na inihain ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea dispute. Narito ang report ni Rosalie Cos. Iginiit ng isang Chinese ambassador sa United Arab Emirates na iligal ang inihaing arbitration case ng Pilipinas laban sa China sa International Tribunal. Sa inilathalang artikulo sa Gulf News Agency sa UAE, sinabi ni Ambassador Chang Hua na labag sa international law ang isinampang kaso ng Pilipinas kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang dahilan din umano kaya tumanggi ang Chinese government na makibahagi sa arbitration case ay upang pangalagaan ang international legal principle. Sinabi rin ng Chinese ambassador na ang China at Pilipinas ang nararapat na magresolba sa issue sa pamamagitan ng bilateral negotiation at hindi sa pamamagitan ng unilateral arbitration. Nilalabag din umano nito ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dumarami rin aniya ang Arab countries na sumusuporta sa China hinggil sa South China Sea issue, kabilang na ang United Arab Emirates o UAE. UAE is a member of the Arab League, so the stance of Arab League can stand for that of UAE.
UAE has participated in the negotiation of Doha Declaration, and Arab countries have provided general support to China's stance. The bilateral agreements and the consensus reached in the region, which supports China's territorial integrity and sovereignty, and the way that China chooses to settle issues with the involved countries. According to UNCLOS, there are many foreign residents with different nationalities in UAE. Tinalakay din sa artikulo ang kasaysayan ng South China Sea Islands na di umano'y matagal ng bahagi ng Chinese territories. Ang artikulo ni Chang ay isa sa top articles sa mga pahayagan sa loob ng isang linggo at sinang-ayunan umano ng 72% ng mga mambabasa. The fact that this article is approved by the local readers means that our stance is righteous and conforms to the international legal principles. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Tulong muna, bagong balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na umano'y biktima ng hit and run sa Pasay City. Narito ang report ni Benedict Galasan. Namimilipit sa sakit ang motorcycle rider na ito nang abutan ng UNTV News and Rescue Team habang inaasikaso ng Pasay City Rescue. Nabiktima umano ito ng hit and run habang binabaybay ang Rojas Boulevard southbound. Kinilala ang biktima na si Joel Elcarte, 37 anyos, na nagtamo ng posibleng bali sa hita at balikat. Pinagtulungan itong lapatan ng paunang lunas ng dalawang grupo. Matapos malapatan ng lunas ay dinala si Elcarte ng Pasay Rescue sa San Juan de Dios Hospital. Ayon sa mga otoridad, posibleng nanakawan din ng gamit ang rider matapos ang aksidente. Eh nung mahirap talaga rito, pag may na-aksidente talaga rito, na-aksidente na, ninanakawan pa. Ganyan na ng mga tao rito sa paligid natin eh. Samantala, paalala ng mga otoridad sa mga nagmamaneho ng motorsiklo na magsuot ng mga proper safety gear. I-check mabuti ang headlight at taillight ng mga motorsiklo upang mas kita ng ibang motorista lalo na sa gabi. Sa mga nakakasagi man ng sana makonsensya naman kayo, no? Na-aksidente nyo na yung tao, tatakbuhan nyo pa. Kung sa inyo mangyari yun o sa kamag-anak nyo, tsaka nyo maiisip yung mga ginagawa nyo sa kapwa nyo. Benedict Galasan, UNTV News, Worldwide. Matinding polusyon ang nararanasan ngayon sa mga pangunahing waterways sa Phnom Penh, Cambodia. Sa isang drone shot na kuha ng Khmer Times, makikita ang maitim na tubig sa mga waterway at mga nakatambak na basura. Ito ang pinagmumulan ng masangsang na amoy sa waterways na maaari magdulot ng sakit sa tao. At ayon sa Editor-in-Chief ng Khmer Times, kakulangan sa infrastruktura at kaalaman ng mga tao at establishment owners sa health risks na dulot ng maruming sewerage at hindi maayos na waste disposal ang sanhi ng matinding polusyon sa mga waterways. Minamadali na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasayos sa mga drainage sa Iloilo City upang maiwasan ang mga pagbaha ngayong tag-ulan. Narito ang report ni Dalain Moreno. Matagal ang problema ang matinding pagbaha tuwing umuulan sa Iloilo City. Ilan sa mga lugar na laging binabaha ang distrito ng Molo, La Paz at City Proper, Barangay Tansa Bonifacio, Barangay Tansa Timawa, Front of La Paz Market Area, John B. Lacson Molo Area, Molo Plaza, General Luna, PNB, Atrium Area, Mabini and Quezon Streets, Tanza Area, at Iloilo Mission Hospital. Isa sa mga dahilan nito ang hindi maayos na drainage system kaya naiipon ng tubig. Ginagawa rin umanong sanitary drainage o basurahan ng ilang establishmento ang sewerage na sana ay lagusan ng tubig palabas sa Iloilo River kaya nababarahan ng mga tubo at bumabaha. Ang problema ta diri sa aton sa Iloilo, usually ang mga drainage ta ginahimo sewerage. Yun ang tanan niya mga mostly sa mga residential ang mga higo ta dira nila idiretso. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, wala pa sa kalahati ang ginagawang Comprehensive Drainage System Project kaya minamadali na nila itong tapusin bago sumapit ang tag-ulan. Siguro I could say mga 30% pa lang, no? Kaya we are only putting up new drainage system on areas nga medyo nakita ta nga may flooding during heavy downpour. Ang
Ang mga drainage pipes sa Iloilo City ay 1970s pa itinayo, kaya unti-unti na itong pinapalitan ng DPWH. 10 million pesos ang nilaang pondo ng pamahalaan ukol dito. Umaasa ang DPWH na maiiwasan na ang matinding pagbaha sa syudad ng Iloilo kapag nakumpleto na ang proyekto, kasabay ng panawagan sa publiko na magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Mula dito sa Iloilo City, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Mahigit sa 20 pamilya sa Sibonga, Cebu na apektado ng El Nino phenomenon ang binigyan ng pagkakakitahan ng isang pribadong kumpanya. Narito ang report ni Brian Evangelista. 27 pamilya na naapektuhan ng El Nino phenomenon sa Sibonga, Cebu ang nabiyayaan ng iba't ibang pangkabuhayan projects mula sa isang pribadong kumpanya. Kabilang sa mga ibinigay sa kanila ay mga biik, bakery kits at egg machine na maaari nilang magamit upang makapagsimula ng maliit na negosyo. Basically, ang layunin po ng Mahalin Pagkain atin ay siguruhin ang food security. Ang gumagawa po ng dakilang gawain na yan ay ating mga kaibigang backyard farmers. Layunin din ito na hikayatin ang ating mga kababayan na magkaroon ng pagkakakitaan kahit sa mismong bakuran gamit ang ilang kasangkapan. Ito yung automatic feeder ng egg machine nila. Kung ang kagandahan ito, pwede mo itong ilagay sa bakuran mo at meron kang 48 manok na pwedeng mangitlog araw-araw basta tama lang ang pag-aalaga at pagpapakain ng Yung pinakakonsepto namin dito is to produce fresh eggs doon sa barangay. Kasi normally yung mga itlog natin is galing sa malayong lugar. At marami itong dinadaanan na tao or middleman bago ito makarating sa barangay. So pagdating sa barangay, normally hindi na fresh ang eggs. Bukod sa pamamahagi ng egg machines at mga biik, nagsagawa rin sila ng libreng livelihood seminars upang mabigyan ng gabay ang mga nais magsimula ng maliit na negosyo. Samantala, dumalo rin sa programa ang tumatayong career ambassador ng TESDA na si Chef Boy Logro upang magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan at ibahagi ang istorya ng kanyang buhay, pagsisikap at tagumpay. Nagsimula ko ng houseboy, naging cook helper, naging dishwasher, naging cook, and then nag-abroad ako, naging executive chef ako. Isipin mo, elementary graduate, naging executive chef in a 5-star hotel. Mula rito sa Sibonga, Cebu, Brian Evangelista, UNTV News Worldwide. Sa weigh-in para sa IBF flyweight title fight ni na Filipino boxer John Real Casimero at Amnat Ruenrong ng Thailand ang dalawang icons. Ang mga ito ay ang Great Wall of China at former heavyweight world champion Mike Tyson. Si Tyson hawak ang record na pinakabatang boksingero na napagwagihan ang WBC, WBA at IBC heavyweight title ay inakyat ang Great Wall bago nagtungo sa weigh-in. Ang laban ni na Casimero at Thai boxer ay bahagi ng serye ng mga events sa pagdaraos ng IBF convention sa China ngayong linggo. Si Tyson ay itinalagang charity ambassador ng IBF China at nag-donate ng 100,000 yuan o katumbas ng $15,260 sa isang skills training female school. Gaganapin ang sagupaan ni na Casimero at Amnat sa tennis-oriented Diamond Court sa Beijing. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Balik sa inyo, Floor at Lakay. Maraming salamat sa iyo, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali.